Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Welcome to Bebop Live! Yes, Dito pala tayo tumingin kasi bababa tayo. it's a Paris Pastoral Accompaniment Program. Yeah. So yan po ngayon ang pattern ng ating activity so that we will eventually go to our dream to become first a welcoming church and eventually a synodal church. Yan, ang sarap naman pakinggan. Welcoming church. Di ba gusto natin lahat yun na pagpasok pa lang natin yung mga usher hindi lang basta pauupuin ka kundi hanggang sa matapos yung misa, kilala ka nila, yung katabi mo sa pews, pag nag-peace be with you ka sa kanila, talagang, nakilala ko to minsan nasa gym kami Tapos yung mga security guard, no? Nakangiti sila. At lalo-lalo na sa office. Naku, pag nandoon, walang mga masusungit, kundi mga welcoming sila. So, ang ating topic na tatalakayin ngayon ay hango sa Amoris Laetitia, paragraph 114 to 115. So, yan po ay napapaloob sa chapter 4 na ang title is Love in Marriage. Okay? So, pwedeng babasahin? Okay. Love believes all things. Here, yung sinasabi pong belief is not to be taken in its strict theological meaning, but more in the sense of what we mean by trust. This goes beyond simply presuming that the other is not lying or cheating. Such basic trust recognizes God's light shining beyond the darkness, like an ember glowing beneath the ash. Kaya ang title natin ngayon ay Remove Your Mask. Kailangan makita talaga yung kung sino ka talaga. Kasi kung pinakita mo kung sino ka talaga, you are free to do anything na ikaw talaga yon. Pagka inalis mo yung mask mo, this is you, authentic you. Totoong ikaw. Magpakatotoo ka, sabi nga. Okay. May freedom ka. So doon sa 115 sinasabi dito na this trust enables a relationship to be free. It means we do not have to control the other person, to follow their every step lest they escape our grip. Love, trust, it sets free. It does not try to control, possess, and dominate everything. This freedom, which fosters independence, an openness to the world around us and to the experiences, can only enrich and expand relationships. The spouses then share with one another the joy of all they have received and learned outside the family circle. At the same time, this freedom makes for sincerity and transparency. For those who know that they are trusted and appreciated can be open and hide nothing. Those who know that their spouse is always suspicious, judgmental, and lack unconditional love will tend to keep secrets, conceal their failings and weaknesses, and pretend to be someone other than who they are. On the other hand, a family marked by loving trust, come what may, helps its members to be themselves and spontaneously to reject deceit, falsehood, and lies. Parang ang sinasabi rito, sa ngayon kasi pinag-uusapan muna natin in the context of a marriage. So, sa mag-asawa, ito yung gusto nating mapakita.
kaya mo bang pagtiwalaan ng buong buo ang iyong partner? Yan ang tanong. Naniniwala ka ba ng lubos sa iyong partner? So sabi, para magawa mo yun, kailangan you put your complete trust. Buong buo ang tiwala mo sa iyong partner. Pagka yung tiwala ay ibinigay mo talaga sa kanya, it sets free. It does not try to control. So ibig sabihin, hindi mo gustong i-manipulate yung kanyang mga kilos, yung kanyang mga iniisip. Possess and dominate everything. So hindi talaga yung parang sabi mo, kung naniniwala ka sa kanya, you allow her to do whatever she thinks or he thinks is right. Ang ibig din sabihin nun, yung iyong pagtitiwala at pinaniniwalaan mo ang iyong asawa ng buong buo, wala kahit kaunting doubt, kahit kaunting duda, wala. Medyo mahirap gawin din yun, ano? Actually, hindi lang naman kasi yung nangangaliwa, kundi kahit sa paghahawak ng pera, lahat ng mga desisyon, no, kailangan may tiwala ka. Kasi minsan, pagka wala kang tiwala, parang lagi ka nalang nag-iisip. Actually, pagka nga wala kang tiwala sa isang tao, lalo na kung sa asawa mo, tapos for life kasama mo yun, lagi ka nalang nag-iisip. No, parang lagi kang nagdududa. I-recall mo na lang, no, nung maging mag-boyfriend kayo, tapos nag-asawa kayo, may vow kayo, no, di ba? Na sa harap ng Diyos yun, na nagsumpahan kayo na mamahalin mo yung tao. Eh, paano masasabing mahal mo yung tao kung di ko naman nagtitiwala sa kanya? So, half-heart lang yung binibigay mo sa kanya. Kasi pag nagtitiwala ka sa isang tao, di mo sabihin hindi ka nagtitiwala na mahal ka niya. Pagka ganon, eh ikaw, kung mahal mo talaga siya, eh dapat pagtiwala ka sa kanya kasi pag hindi naramdaman niya, ito yung nakakaano, pag naramdaman niya na hindi ka nagtitiwala sa kanya, siya yung mahihirapan eh. Mahihirapan din siya eh kasi parang hindi siya makagalaw. Hindi siya parang ang tingin niya, naku yung asawa ko, parang ano, ang tingin sa akin na ganito, ganyan. Eh, hindi naman ako gano'n. Kailangan kong i-maintain na ganito. Hindi ko naman masabi sa kanya kasi baka ma-offend ko siya. So, mapupuhay kayo sa pretentious, di ba? Buong buhay nyo gano'n. So, yung maskara, nakatawa yung maskara pero sa loob, umiiyak ka. Malungkot ka, di Alam ba? mo, hindi lang yung isang nahihirapan. Pareho sila. Totoo, Hindi pareho. lang, pareho nahihirapan. Mahirap. Sabi nga, hindi mo naman talaga, halimbawa ikaw ay nagdududa sa partner mo, hindi mo naman masabi sa kanya kasi pinagpagsisimula ng away yon, no? So, nagpipigil ka rin. Kaya ang hirap. Now, paano natin ma-encourage na pagtiwalaan mo yung partner mo? Ito naman yung kanina katatapos lang natin yung ating gospel reflection, di ba? Ang pagtitiwala ng buong buo is to truly love without expecting anything in return. Oh, so yun yung utos sa atin ng pagtitiwala. Now, if you love someone, ikaw mismo ang dapat mag-form sa mind mo that I love this person and I will give her or him the full and complete trust that I can give. Alam naman natin medyo mahirap yon. Kaya nga, paano ba natin ma-encourage yung sarili natin na ibigay sa kanya ang buong tiwala? Siguro, pwede mag-umpisa ron sa ano ba ang napipil mo when you feel that your partner or the person that is loving you gives you the complete trust. Ano nararamdaman mo pag ganun? Ay, di Napil syempre, mo na ba na talagang... kung nagtitiwala siya sa akin, masaya syempre ako. Ako isang time na naramdaman ko yon na talagang parang buong-buo ang tiwala mo sa akin. So, minsan pagkapaalam ako, pupunta ako sa ganito, imimit ko lang yung dating office mate ko, di ba? Sila Rene, sila Obet, sila Shorty. So sige ha, mag-ingat ka lang. Parang no questions or walang mga paalala o huwag ka masyadong iinom, huwag kayo kung saan pupunta. Walang ganon. I feel so happy
that I am being trusted. Kasi kung nararamdaman ko yun, I also want to do it sa'yo. If I have that in mind, na talagang gusto kong gawin yon, ang kailangan ko sigurong gawin is to ask the grace from God. Kasi mahirap yun eh. Alam mo, sa tao, ang daming mong gustong isipin na baka mamaya hindi niya kaya ito, baka mamaya yung iba magawa niya o madali siya matukso. Parang gano'n. Yung bang pag-iisip kong gano'n, naho-hold back ko na yung aking tiwala na gustong ibigay sa iyo. Yeah. Tsaka isa pang, ako nagsasabi, isa Oo. pang tiwala yung, ewan ko, ako kasi, hindi ba may iba kasing mga mag-asawa o yung bang sa pera, no? Yung parang ayaw niyang ipagkatiwala sa asawa niya kasi baka ubusin o maano. Ako talagang hindi siya nahirapan sa akin kasi hindi kasi talaga ako mahilig humawak ng pera. Ngayon, ako naman, kaya naman ako ganun kasi nagtitiwala naman ako sa kanya na 101% na responsible siya, marunong siya sa siguro kasi accountant ka. A 1 a 2. So anyway, isa rin yun kasi sa nagiging ng mag-asawa yung sa pera, lalo na kung kunyari OFW, tapos bibigyan niya lahat yung pera sa asawa niya. Pag uwi niya, wala na yung pera. Paano nawawala yung tiwala? So, pero pwede naman yun ma-build ulit. No? Kung kunyari, nasa situation kayo ngayon na parang nawalan kayo ng tiwala sa asawa niyo, whatever it is, no? Kung sa relationship or sa material things or something, maaayos yon. No, kailangan nga lang nasabi ni June na balik tayo kay Lord, no? Balik tayo kay God. Yun lang naman yung kailangan natin eh. Bumalik tayo kay Lord at sabihin natin na, Lord, gusto kong ibalik yung tiwala ko sa asawa ko. And then give me the grace to do that because I cannot do it alone. Si Lord lang talaga ang makakatulong sa atin. Kaya tayo, pag humingi tayo ng tulong kay God, hindi isang beses lang. Talagang, syempre pakita rin natin, attend kayo sa mga communities na offered o meron sa mga simbahan na mga services, mag-serve kayo. Maglinis lang nga kayo ng simbahan yung pews every morning o kunyari once a week. Malaking bagay na yun, no? Walang sweldo yun eh. So magwawalis ka lang doon. Maraming wawalisin sa Merel. So maglilinis lang kayo. Tapos kasi pagka the more na lumalapit ka kay God, lalong-lalo na humihingi ka ng grasya sa Kanya, no? Yung sinasabi mong serving Him, binibigyan ka rin ng grasya to do that eh. No? Hindi mo mararamdaman na, oo nga, paano ako nagsisimba ako araw-araw? Dati hindi naman ako nagsisimba araw-araw. But parang hindi ako nahihirapan. Yun. So talagang si Lord, wala talaga siyang hindi itinutulong sa'yo. Ikaw na humihingi ng tulong, binibigyan ka pa rin yan ng tulong para magawa mo yung hinihingi mong grasya. Siya rin talaga lahat ang gumagawa. Alam mo, habang pinag-uusapan natin ito yung parang nararamdaman ko na walang madali sa mga inuutos ng Panginoon. No? Ang hirap na ibigay ang tiwala kahit kaninong tao. Pero sana mas madali ibigay doon sa minamahal mo. Pero sa iba naramdaman ko, dahil mahal mo siya, ayun, napapansin ko, dahil mahal mo siya, ang dami mong gustong parang paalala sa kanya. And then yung pag-aalala na yun, it becomes something like controlling na. No? Dahil ayaw mong mangyari sa kanya yon, maganda yung intention. Pero ang tao nararamdaman niya na hindi mo siya pinagtitiwalaan. Ay, alam mo, madalas mangyari yan sa sa parents and children. Kasi yung magulang, sinasabi overprotective. Yes. So sinasabi ng magulang, ayan yung yung pinagdaanan na namin. Pabalik na ako. Pabalik na kami, kayo papunta pa lang, 'di ba? So parang sinasabi niya na makinig kayo sa akin. Ngayon yung bata, example, meron siyang gustong course na kunin, alam mo yung course na yun, paghanap ng trabaho, mahirap maghanap na yon. Pero yung course na sinasuggest ng magulang, madali, di ba?
Ako na lang nga, sabi ng tatay ko, mag-doktor ka kasi ang doktor nakaupo ka lang, lalapit sa iyo yung pasyente. Hindi niya alam kung gaano kahirap bago ka maging doktor. No? May mga pasyente, marami kang gagawin eh. Anyway, so kahit anong course yun, ngayon, hindi niya naiisip na yung bata na yun, meron siyang talent o gustong-gusto niyang gawin. Hindi tuloy nabibigyan ng tiwala yung bata na kaya niya. Kasi ikaw, ang tiwala na gusto mo yung ako ang i-trust mo. Oh, yeah. Hindi yung sarili mong i-trust mo. Ako ang i-trust mo kasi mas matanda ako, mas experience ako, mas may knowledge ako. Lahat po tayo was created by God. Wala akong magkapareho ng fingerprint natin. Ibig sabihin lahat po tayo iba-iba yung talent natin, iba-iba yung personality natin. Although magkadugo tayo, pero iba-iba pa rin ang galingan ni Lord. Ibig sabihin merong uniqueness sa atin bawat isa. And we should respect that. How? By trusting that person. Yon. And pag na-feel po ng anak ninyo na trusted mo siya, Yeah. I'm sure, no, babalik po talaga yun ng At saka, i-preserve niya yun. I-treasure niya yung tiwala na binibigay mo sa kanya. So, yun yung parang motivation. It needs some motivation para talagang i-preserve niya yon, i-treasure niya yung tiwala na yon. So anyway, sa atin, sa mag-asawa, yung mga bagong kasal, so ang lagi natin sinasabi sa kanila, you need to practice yung communication. Kasi yung communication, dyan nade-develop yung tiwala. If they have a good couple dialogue. Sa umpisa pa lang, sinabi na natin, sa inyong buhay mag-asawa, meron kayong dapat ninyong pinag-uusapan at pinagkakasunduan. So, pagka pinag-usapan yan, ibig sabihin, alam nyo ang gagawin so that you are able to follow what you have agreed upon. So, halimbawa, pera, nag-usap kayo sa pera, o siyempre, umpisa niya, magkaiba kayo ng diskarte. Pero pagka nag-usap kayo, magkakaroon kayo ng isang direksyon kung paano i-manage yung pera. And kayo naman are being guided kung paano naman ninyo gamitin yung pera in accordance with the teachings ng ating Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. So, yung pag-uusap ninyo, alam ninyo, you are guided by the teachings of God. Kaya, laging maganda ang mangyayari yan. Dapat practicein din simula sa pamilya. Kung magawa ninyo yan, yung mga anak ninyo ay magkakaroon din sila ng example or magandang modelo na pwede nilang gayahin. Kasi napakasaya talaga when you are being trusted. Yeah. At pagka yun naramdaman mo na talagang buong-buong tiwala sa'yo, siyempre, ang tendency is to preserve that trust na ibinigay sa'yo. And you protect it. Kaya nga, yun talagang binibigay mo, ang balik nun is really for them to value the trust that you are giving them. Okay. Kaya nga sabi nga, di ba, sa title nga doon sa libro natin is Love. Love believes all things. Yeah. Kaya sinabi kayong all things kasi ang tayong mga tao, ang binibilieve lang natin, pinaniniwala natin, yung gusto lang natin paniwalaan, yung mga positive. Paano kung kunyari yung bata, no, o yung asawa mo, hindi naman perfect, no, nagkamali siya. So dapat andun pa rin yung pagtitiwala mo sa kanya, yung belief mo sa kanya na, yung trust mo sa kanya na kahit nagkamali siya ganun, kaya pa rin niya makorek yun. Lalo-lalo na, nagdadasal ka pa, di ba? So what does he do? He give it back to you, no? Na parang mapakita niya, no, na nagtitiwala ka sa akin, eto ngayon ako, kasi nagtiwala ka sa akin. Yeah. Ganon din si Lord. No, sabi ni Lord, nagtiwala ka sa akin, kaya ngayon, like kami, nagtiwala kami kay Lord, we are here now, no? Na nagpapatotoo sa inyo na talagang just give everything to the Lord. Your whole being, trust Him in everything. And the mass that you have, matatanggal po yan. Kaya pag happy kami, happy talaga kami. Pag nakasimangot ako, nakasimangot talaga ako. So, yan ang isang importanteng element when you love. Kaya nga, love believes all things. And this is the commandment of God. At kung commandment niya yan,
God is always there to help you para magawa mo yan. All the graces will be poured out to you para maging posible. Sabi nga natin, imposible yan with man. But with God, nothing is impossible. Okay, Okay. so tanggalin natin yung ating mga math Yeah. at ipakita natin yung saya ng mukha natin dahil nagtitiwala tayo sa isa't isa. Amen. So we'll see you again next week. And Ah. don't forget, pasyal po kayo sa ating kapihan every 9 o'clock in the morning dun po sa MHC Gym. Pasyal lang kayo, minsan lang, no? Isang Yeah. beses lang kung hindi pa kayo nakapasyal. Pagka nagpupunta kayo doon, is try to be observant sa inyong feelings, Yeah. sa mga kapaligiran, if Yes. you are experiencing God in that event. Yes, because all of us there are broken. Lahat po tayo doon, tao lang po tayo Yes. lahat. But ang gusto lang natin doon, ipakita na, Lord, we are all here for your blessings on us. Through the people that we meet there, no, sa venue na yun. Amen. Amen. So, bye! See you next week!